Dalawa, Diyos ko, MSN tsaka ay, Diyos ko. Sige, mamaya kayo. Okay. Anyway, balik tayo din eh. Description survey ay demographic profile. Hanapin natin dito yon. Yan. The descriptive survey, highlight ko ha, was used to assess the demographic profile of the respondents in terms of age, highest education. Papalitan nyo na lang. Tapos yung mga descriptive evaluative, yun yung mga gumamit ng WAM. Yun yung descriptive evaluative because you evaluate. Oo, you evaluate something. So dito sa thesis na ari ay gumawa ng descriptive evaluative para dun sa mga side effect, level of knowledge, and blah blah blah. Yung mga yon, yung SOP 2 and 3 ay gagamit ng descriptive evaluative. Ay di apalitan lang ninyo. Na descriptive evaluative was used to determine the level of rosary and the level of mental health. Kina Sophia. Yun yun. Tapos, next, yung pangatlo, descriptive comparative na ari i-highlight ko, was used to determine whether there is a significant difference on the level of mental health and the level of rosary level of rosary when group according to demographic profile. So yun yung ginagamit, yung descriptive comparative. Kasi kino-compare eh. Yung male versus female, ganon. Tapos, yung last, descriptive correlational, yun yung topic natin kanina. Yung to determine the relationship between the mothers and barriers. So kina Sophia ay levels of mental health and level of rosary. Relationship ng dalawa. Ayun, ganun lang. Ito na yon. Ito na yung paragraph na to. Yun na siya. So lahat kayo ay 4 ang gagamitin. Maiiba-iba lang yung content ng demographic. Hindi naman kayo lahat ng age, ganyan. O kung anong nakalagay. Tapos yung variable, magkakaiba din pero same same descriptive comparative. Descriptive evaluative. Yan. Lahat kayo ay merong significant difference. Iba-iba lamang ng significant difference, di ba? At lahat kayo ay nag-relationship. Oo. Kaya parang ganito na din ang inyong research design. Yan. Yung iba, pag actual thesis, walang relationship. So walang descriptive correlational. Hanggang 3 lang. Yung evaluative, survey sa demographic, evaluative, at saka yung comparative. Yun. So minsan walang test of difference, ay di, dalawa lang. Survey at saka evaluative lang. Okay. Question on the research design. So far. Wala naman? So again, lahat kayo ay kompletong 4. Survey, evaluative, comparative, and correlational. Ang full name ay descriptive survey, descriptive evaluative research design, descriptive comparative research design, and descriptive correlational research design. Pinapaikli ko lang para madaling tandaan. Survey, evaluative, comparative, correlational. At lahat yan ay nasa under ng quantitative research. Yan. Any question? Wala naman? Screenshot nyo na lang yan para at least ay Kasi sa Monday pa ako magbibigay ng copy. Hindi ko to maiipasa today. Ay skip nyo yung mga ganari halimbawa may mga discussion ng output. Research local ay di keme-keme lang naman yung mga research local nyo. Ang importante lang naman dun ay i-hide yung identity. Kagaya nito. The study was conducted in one of selected municipality in Quezon Province. Itigil nyo na doon. Pwede na yan, katanggap-tanggap na yan sa akin. Pero in the actual thesis, pwede nyo i-discuss yung relevance noong pagpili. Kaya kung minsan may mga ibang discussion dyan. Pero again, sa ating paper, pwede na po yung 1 sentence na yan. Kung gusto nyong, kung napakain kayo ng Jollibee at bumida-bida kayo, edi gumanyan kayo, edi bahala kayo. Sinasabi ko na 1 sentence lang, ibumida pa. Oo, kung minsan may mga makukulit din baga.
Kumbaga, ano ba yan? Oo. 'Di ba ga? Actual thesis na lang kayo bumongga. Okay. Research, population, and sample. Ay ito, medyo kasi nag-compute tayo dito eh. So isushoot nyo na dito yung kinokran. So, ilan ang nag-participate, yun yung kailangan kong makita. At saka yung Cochrane sample size computation, na-compute na natin yan dati. Ito yon. Saka ito yung allocation. Ito yung formula. Okay, meron na tayo niyan. Tapos ito yung allocation, kung ilang section. Oo. Tapos may male, female. Nagpasubmit ako niyan before. Oo. Isushoot nyo na lang dyan. So ang title nito ay Research, Population, and Sample. Pangatlo yan. Ano nga yung una natin? Research. Ano yung first natin? Section. Section ng chapter 3. Research. Research design. Kasunod ay research. Local. Pangatlo ay research, population, and sample. Okay. Yan. Ang pang-apat natin ay research instrument. In the research instrument, sasabihin nyo lang na ito ay self-made questionnaire. Ang mga parts niya ay part 1, demographic profile, part 2, level of knowledge, part 3, ay part 2, and part 3 ay level of, yung kina Sofia halimbawa ay level of mental health, and part 3 is level of rosary. Yan, yun yung level of rosary. Diba? Kung ano man yun. Okay, yun lang. Tapos ay yung result ng pilot test noon. I-discuss nyo dito, ilalagay nyo lang dito yung Cronbach's alpha noong sa variable 1, 2, and 3, and so on. Yan. Cronbach's alpha. Then, X muna itong data gathering procedure. Wala yan. Tatanggalin muna. Pero sa actual thesis meron. Nandyan yung papaano nag-conduct ng data gathering, sinong sinulatan, ng mga principal, PSDS, etc. O deans kung nasa private school, principal sa private school. Next is statistical treatment of data. Ito na yung last. So ilalagay nyo na dito lahat ng mga formula na ginamit. Frequency para sa weighted mean. Ayan. Frequency para sa pie chart. Ito yon. Tapos ay weighted mean. Ito yon. Yung mga may strongly ugly. Lalagay nyo dyan kung paano siya mini-measure. Yung mga test of normality and homogeneity, kinokopya na lang yan actually. And then yung kung gumamit ng Spearman, ay yun yung last to appear. Yan. At sasabihin nyo din kung gumamit kayo ng SPSS, whatever version. Ang version na nasa Sacred Heart ay version 25. The latest is version 26. Yung kay Ma'am Lucci ay China version. Yan. Chinese version. Okay? Yun na. Wala nang ethical consideration. Tapos diretso ng chapter 4. And then appendices. Dire-diretso. One file ang ating isasubmit. Okay. Yun po ang contents ng chapter 3. Yun. Kasi kasama siyang chinecheck ng ano. Ayan, ito na yung kanilang mga appendices. Yan. Ito yung kanilang pilot test. Ito yung mga frequency, percentage. Yan. Tapos yung mga WAM. Yan yung mga WAM. Dami. Tapos ito yung mga WAM. Ito yung mga pinagpuputol-putol sa Excel kung natatandaan ninyo. Yan yun. Tapos mapapansin nyo nilalagyan nila ng title. Kung anong title ng table, yun yung title ng kinompute. Para madali name checkan. Yan, ito yung mga WAM-WAM. And then ito yung mga normality, homogeneity. Normality, homogeneity. Ito yung pagkakasunod-sunod. Ano? Yan. Tapos yung mismong test, Kruskal-Wallis. Tapos ay age, normality, homogeneity. Ganyan yung pagkakasunod-sunod. Tapos ay yung Kruskal-Wallis. Tapos next demographic profile, normality. Ay, kung ano pala po, post-hoc, sisingit din yung post-hoc na ano, dito. Ay, na-discuss ko ba yung ano, paano mag-post-hoc sa SPSS? Na-discuss ko siya kung paano? Hindi po.
naman sa PIA, paano tayo? Meron pa tayong 15 minutes. Okay po, sir. I-uncheck. Oo. Wait lang.